Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's give the Lord the best clap of praise. And pakibati nga lang po ninyo yung katabi. Pakisabi niyo po, I'm glad you're here. Sabi niyo, with God, all things are possible. Amen po ba? Walang mahirap sa Diyos. At maging kayo po na nakatunghay sa pamamagitan po ng ating FB Live broadcast ngayong umaga pong ito, we'd like to welcome you. And we would like to thank the Lord for everyone sa bawat isa po na ngayon ay nakadalo po. At nagpapasalamat po tayo, everyone who's back or this is your first time to have come here. We would like to welcome you in the Lord. So dako lang po tayo sa ilang pong mga mabibilis lang po nating announcements. Of course, patuloy po nating ipanalangin sa Lord na yung ating pong vision, yung ating pong mission, as a community of faith and even our purpose as well bilang isang komunidad ay patuloy po nating matugunan. At patuloy ho rin natin na suportahan ang ating pulong panalangin. Ito po ay ginaganap kada gabi po ng Miyerkules sa ika-6 po ng gabi at sa darating po natin na 23rd, no? Ang mga kalalakihan po natin, ang Mighty Men of Judah, ang siya pong mangunguna sa ating pong pananalangin. And then yung pong last Wednesday of the month, dahil po may ikalimang Miyerkules, ako po ang magiging tagapagturo po nun. At dahil po ang buwan ng October ay po tinatawag po na Pastor's Appreciation Month, gusto din po nating ipanalangin at pasalamatan ang lahat po ng mga lingkod ng Panginoon na ginagamit niya ho mightily sa kanyang ubasan. So mula po sa akin at sa lahat po ng mga taga-CJLS, Happy Pastors Month po sa lahat po ng mga kamanggagawa. Kay Pas DM, Happy Pastors Month. At sa dalawa nating poging-poging associate pastors, Pastor Alan at saka Pastor Marky. And to everyone, to all of God's ministers and workers, Happy Pastors Month. Palakpakan po natin ang Panginoon. We thank the Lord. Dahil lagi po tayong binibiyayaan ng Diyos ng mga mabubuting lingkod. Kanina nga sabi ko kay Sister Winnie, nung nadilat na ako, sabi ko, akala ko meron tayong American na invited speaker kanina Pag salita ni Kuya Eric, gandang pakinggan no? Meron na nag-PM sa akin kasi, alam ko, na-share ko naman sa inyo to, may nag-PM sa akin dati, sabi gano'n, hindi ba kayo marunong mag-English sa CJLS? Bakit laging Tagalog kayo? O yan ang patunay, marunong kaming mag-English. Hindi na kami nag-i-English, pero hindi kami atras. So, ang totoo niyan, kasi Filipinong simbahan tayo, kaya Filipino service, no? Pero Sister Pat, sabi nga ni Pastor Rafa hindi full English Full English. Full? Full English. Pero sabay-sabay nga po nating i-declare ito. Lagi po natin itong i-declare as a community of faith. Sabihin po natin, I take refuge in the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Why? Alam nyo, nakakalungkot pong sabihin na meron po tayong ilang mga kapatid na nakasama na po natin na matagal. Pero nahuhugot pa rin po ng mga kultong relihiyon. At nakakalungkot po na mabalitaan na meron pong nagtitake advantage na nakikinig pa sa turo na hindi totoo. Kaya dapat lagi nating ikumpisal na tayo ay sa iisang Diyos, 3 persona na nananampalataya sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kalawa, sabihin po natin, I take refuge in the teachings of the Bible and sound doctrines. Napakahalaga po ng ating pong pag-aaral ay galing po sa salita ng Diyos at tamang doktrina. And last but not the least, I take refuge in the church, the community of believers. Napakahalaga po na tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos, kabilang po sa loob ng kanyang iglesia. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon minsan pa. Let us give the Lord the best clap of praise. And now this morning, patuloy po tayo na nasa basic Sundays po natin. At may nagtanong po sa akin, ikaw ba ay magbe-basic Sunday na naman sa Sunday? Sabi ko ganon, nasabi ko na, tatapusin ko yan.
At hanggang katapusan po ng taon na to, at least for the remaining 3 months of 2024, we will continue to teach Basic Sundays. Dahil po, nakakalungkot po nga isipin na kung minsan, meron na po tayong mga nakakasama na, pero nahuhugot pa, nakukuha pa ng mga maling katuruan. Kaya ako, inilagay po ng Lord sa puso ko na at least sa huling 3 buwan ng taon ng 2024, balik po tayo sa basics. Kasi kung minsan ang galing-galing na sa advance, pagdating doon sa basic, doon sumasablay. Kaya alam po natin, nung unang Sunday po ng October, last October 6, ang ating po naging katuroan is about Holy Communion or about the Lord's table. And then last Sunday, October 13, we talked about salvation. And then we also begin to understand why salvation is very important. Everyone has sinned. Everyone has fallen short of the glory of God. That there is the penalty of sin. And lastly, not only are we to be saved from the fires of hell in the afterlife, but even the way we live our lives right now, we need salvation from the evils of ourselves, no? Kailangan po nating mailigtas mula po sa kasamaan po ng ating mga sarili na gawa po ng kasalanan. At ngayon pong October 20, 2024, ang ating pong katuruan ay pagtuturo po tungkol po sa katiyakan ng ating kaligtasan. The assurance of our salvation. Sino po ang naniniwalang siya na ay ligtas? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas, ano kayo? Nangiti. Nakita ko po yung ngiti ng misis ko, ang ganda. Siguro sabi niya ganun, alam na this. Kagabi ako at saka si misis at saka si Ate Magda ay nagpunta po sa huling gabi po ni Nanay Rizalina Roque. Doon po sa Phase 2 yun, ano? Pandi Residence Phase 2. At si Tatay Reynaldo po, meron pong pinsan na pastor. Ayun. At pinakilala po ako ni Tatay Reynaldo sa kanyang pinsan na pastor na may edad na rin po. Alam niyo, ako naniniwala ako, magagaling na mga doktor yung mga doktor na matatanda compared sa mga bata kasi yung years of experience. Dahil sa ito ay meron akong edad na pastor, yun meron akong binanggit sa kanyang pangalan na isang pastor ng isang malaking denominasyon. Sunday school niya pa yung pastor na yon. Ibig sabihin, siya yung Sunday school teacher ng pastor na kilala ko. Matagal na talaga. Tapos nag-share siya, shinira niya ako ng Word of God. Na born again naman ako. At kung kaya, nung nakita ni Sister Ruby yung assurance of salvation, sabi niya, alam na this. Sabi ko nga doon sa kanya, doon kay pastor, meron na po akong sermon para bukas. At totoo niya na nakakatuwa po dahil dapat po nating malaman para sa ating mga sarili at matiyak po natin yung katotohanan kung tayo ay tunay ng ligtas. At alam niyo po, sa totoo lang hindi mapasisinungalingan kapag daw minsan meron ako narinig na joke. Wala hindi to derogatory, Meron nagsabi, Ilonggo daw yung tao. Tapos sabi gano'n, nagsasalita yung Ilonggo. Sabi nung isang hindi Ilonggo, Ilonggo ka, no? Tapos sabi nung Ilonggo, paano mo naman nalaman? Wala ka namang ebidensya na Ilonggo ako. Sabi gano'n, hindi Ilonggo ka Hindi nga ako Ilonggo. Tagalog ako. Tapos gano'n, Ilonggo hindi. Sa ganong accent, Ilonggo. Actually nga, minsan nasakay ako ng taxi At doon, ito yung paraan ng pagsalita ko. Dahil nasabi gano'n ng taxi driver, Ilonggo ka? Ay, hindi Ganito lang ako magsalita. Kasi hindi natin madideny na meron pagkakilanlan. Tama po ba? Pag nagsalita halimbawa, ang Batanggenyo, meron punto yan na alam niyo talagang, ay, Batanggenyo nga. Di ba? At saka kung kayo taga-Kalumpit, hindi ba? At mga taga-Hagunoy, ayan, napakatindi ng punto. Oo. Dumadaloy. At alam niyo, pasaklat doon sa Lumang Tipan.
Yung hong isang tribo, yung isang tribo, yung mga Galileans, alam mo na sila ay taga-Galilea dahil sila ho ay may mga punto. So ngayon, sino pong naniniwala na ang totoong Kristiyano ay may pagkakilanlan? Amen po ba? At hindi ho maipagkakaila kung kayo ho ay tunay na ligtas. Kaya sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaral ay kukunin po sa aklat po ng Marcos sa ika-4 na kabanata, talatang 1 hanggang 20. At dahil sa mahaba-habang basahan, we'll just go through it from time to time. Ang ating pong pag-aaral ay mababasa din po natin sa aklat po ng Mateo in Matthew chapter 13 verses 1 up to 9. And we can also read this in the book of Luke chapter 8 verses 4 up to 8. Basahin po natin na nakasulat po dito. At alam niyo na ho ito, ang talinhaga tungkol sa manghahasik. Ito po ang sinasabi sa verses 1 and 2 ng chapter 4 of Mark. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo," anya ni Jesus, "may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang binhing tumubo, palibas ay hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa, at ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami, may tig-30, tig-60, at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Sabi niyo nga sa katabi niyo, makinig kung may pandinig ka. Napakahalaga po niyan. Ano daw po ang layunin ng talinhaga ayon po sa Panginoong Jesucristo? Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa Kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. Ngayon, tingnan po natin dito. Ang kagandahan po nitong talinhaga na to, hindi na po natin kailangan pang ipaliwanag ng mahaba because no other than the Lord Jesus Christ gave the explanation. Basahin po natin. Paliwanag sa talinhaga tungkol sa mga hasik. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinhaga? Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ano daw? Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang binhi namang nalaglag sa daan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Sa ibang manuskrito daw po ang ginamit yung mga inihasik na salita ng Diyos sa kanilang puso. Pero ano pong ginawa? Yung pong mga ibon pala ay kumakatawan kay Satanas at inaalis yung inihasik na binhi sa kanila. Sabi sa verse 16, ang katulad ng mga binhing nalaglag naman sa batuhan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at agad na tinanggap ito ng may galak. Ibig sabihin, masaya namang tinanggap ang salita ng Diyos. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman.
Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil daw ho sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Pero napakaganda, sabi po sa verse 28 ito, ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa, sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana, magtigta 30, may tiga-60 at tigi-100. Palakpakan nga po natin ng Panginoon sa katotohanan ng kanyang salita. Let's give the Lord the best clap of praise. Palagay ko sa part na yan, hindi na natin kailangan ipaliwanag because no less than the Lord Jesus Christ gave the explanation of the parable of the sower. Kaya sa umaga pong ito, ang pamagat po ng sermon ko ay pinamagatan kong Assurance of Salvation, manifesting the genuine marks of a saved person. Hindi ho natin pwedeng ipagkaila kung ang tao ay ligtas o hindi. Amen po ba? Meron pong isang papuri song. Ang pamagat po ay Halatang Halata Naman. I-Google nyo na lang, o i-YouTube nyo na lang, or i-Spotify nyo. Ang sabi po doon, halatang halata naman, hindi maipagkakaila ang mga taong nakay Kristo. Kaya sa umaga pong ito, tingnan po natin, who are those who are saved? Sino yung mga tunay na ligtas? At ano ang kalagayan, anong katangian ng mga taong tunay ng ligtas? Si Ate Rose ay matagal na nagtrabaho sa pawn shop, no? At kapag ikaw ay magpo-pawn, magsasanla ka, dapat alam na genuine. Hindi pwedeng japik. At wala ho sa atin ang gusto ng yung matatanso tayo, di ho ba? Sino ho rito ang ligtas na? Walang nagtaas ng kamay. Bahala kayo. Siguro iba nagpapakatiyak muna. Teka, baka tingnan ko muna. Pero wag ho kayong pakatitiyak. Dahil meron pong tanda ang mga tunay na ligtas. At sa pagtatapos po ng araw at maging sa araw ng paghuhukom, kilala ng Panginoon ang ganang Kanya. So what are the marks of a genuine saved person, the assurance of our salvation? Pag tiningnan po natin sa spiritual na level, in the spiritual level, we begin to understand that the plant is representing the regenerated life of a professing believer. Yung pong binhi, narinig na po natin, yun po yung salita ng Diyos. At yung pong tumutubong halaman na yun ay kumakatawan doon sa mananampalataya na tumanggap nung binhi ng salita ng Diyos. So we begin to understand that in the spiritual, the plant is the regenerated life of a professing believer. At kung titingnan po natin dito, we also begin to understand that the soil, yung lupa po, ay kumakatawan naman dun sa kalagayan ng puso. Nakita po natin dito na sa ginagawa pong pamamahayag ng salita ng Diyos, iba-iba po ang pagtanggap ng tao sa mga nasabing pangangaral ng salita ng Diyos. Natuwa po ako kagabi dahil si Ate Magda po, ay meron pong naikwento na nung last Friday po pala, ay meron pong dumalo ho sa home Bible study ho natin sa Malibo, Kalanana, Percy. At pagkatapos, dinidebate ang Ate Magda at sabihin daw na kabisado niya daw yung Biblia. Ayaw hong sang-ayunan yung ginagawang pagtuturo ng salita ng Diyos. Ano ho kaya ang kalagayan ng puso ng taong yon? At hindi ho lahat ng dinadatnan ng pangangaral ng salita ng Diyos ay tumatanggap. Di ho ba? Kaya ho yung lupa ay kumakatawan sa kalagayan ng puso. At ang sabi din po dito, kung titingnan po natin dito, the sunlight, yung tindi ng sikat ng araw, na sumiil dun po sa mga bagong sibol, di po ba, ay kumakatawan po sa mga pagsubok, sa mga tribulation, pag-uusig, sa mga temptation, mga tukso, at mga pag-uusig dun sa mga bagong mananampalataya. Si Tatay Ruben po, at saka yung ilang mga nagtatanim, alam ho nila na kapag seedling yan, hindi pwedeng direct sunlight. Bakit? Hindi pa kaya. Mamamatay. At ganun din po dito sa ating nabasa,
doon sa mga tumubo na sinikatan na matinding araw, namatay. And the sunlight refers to tribulation, temptation, and persecution. And also we begin to understand, if the soil is unhealthy, the plant that will grow will be weak. Tama po ba? At hindi rin mabubuhay. Pero kapag healthy po yung lupa, ay mabubuhay po yan. Ngayon, yung susunod po na sasabihin ko, controversial. At hindi ko po aatrasan yung sasabihin kong ito. Ako po personally ay naniniwala, hindi po ako naniniwala sa follow-up. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag tunay at totoong naligtas ang isang mananampalataya, hindi mo kailangang habul-habulin yan para dumalo o magpatuloy sa pananampalataya. Dahil ang tunay na mananampalataya, ang isang unang palatandaan yan, magpapatuloy yan kahit ano ang mangyari. Amen po ba? Kaya napansin po ninyo dito, walang masyadong follow-up dito sa church. Hindi ho namin kayo pakikiusapan, brother, sister, attend naman. Kukumustahin po namin kayo, oo. Pero yung ipakikiusap namin, maninikluhod kami sa inyo na umattend kayo, hindi namin gagawin yan sapagkat kung tunay kayong mananampalataya, hahanapin ninyo ang Panginoon. Amen po ba? Hindi nyo ho mapipigilan ng isang tunay na Kristiyano na hanapin ang Diyos. Amen? Halimbawa na ho, kung sakasakaling ako po bilang isang trabahador ay madistino sa ibang lugar, kahit malayo ho po ako sa CJLS, hindi nyo ako kailangang sabihang wag dumalo. Kung ako ay madistino halimbawa sa Cagayan de Oro, maghahanap ako ng Christian church na dadaluhan ko. Bakit? Walang kinakailangang mag-follow up sa akin, dadalo at dadalo ako. Amen po ba? At ito rin yung sinasabi ko, yung paminsang-minsang hindi kayo makadadalo na may dahilan, okay lang yon. Kasi merong kadahilanan. Pero ang tunay na Kristiyano, hindi mapipigilan sa pagdalo. Bakit? Bahagi ng buhay Kristiyano ang makaniig ang Panginoon. Amen po ba? Can I hear an amen? Ngayon, sabi ko po dito, kapag ho ba yung batang, ano nakita niyo po dyan? Lamb, no? Ano sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 2 and 3 sa NIV? Like newborn babies, crave pure spiritual milk so by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good. Kapag ang isang guya o ang isang bata ay malusog, hindi nyo kailangang i-force feed. Tama, Tito Eric? Sinong pino-force feed lang na bata? Yung mga naka-incubator, yung mga may sakit. Pero pag ang bata malusog, maganda ang appetite niyan. Amen po ba? Tingin-tingin. Oo. Diba? Healthy eh. Kaya yung appetite ko, sabi nga ni Ninang Bising, may betsi ng dila. Diba? So nakita po ninyo, pag malusog, hindi kailangang puwersahin sa pagkain. Kayo pa nga makikiusap, tama na. Pero sino po yung pinipilit kumain? Kumain ka, Anya, para ka lumakas. Sige pa, kumain ka. Sinong mga pinipilit? Yung may sakit. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. May sakit ba yan? Oh. Kaya huwag kayong magtataka kapag halimbawa niyayaya ninyo as ayaw dumalo, hindi yan matino. May sakit yan. Spiritually, you do not need to force anyone to eat. Because if you are healthy, you will eat. At anong sabi po dito sa binasa po natin sa aklat po ng unang Pedro? Kagaya daw po ng mga batang sanggol, ng mga bagong sanggol, atin daw kung pakanasain yung crave for pure spiritual milk. Because those who are healthy spiritually do not need to be force-fed. Amen? At doon din sa ayaw ng spiritual food, malamang hindi pa nakakatikim ng spiritual food. Are you with me? Kaya po, ako personally, hindi ako naniniwala sa follow-up ministry dahil kapag totoo ang isang Kristiyano, dadalo at dadalo yan. Amen po ba? Sino pong naniniwala doon at yun ang katotohanan? Ano sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25? Huwag niyong lilimutin anya ang pagdalo. Sapagkat yun ay bahagi ng ating pagiging tunay na mananampalataya. Now, pagpatuloy po natin dito. Makikita po natin dito sa Acts chapter 8 verses 26 up to 39, mababasa po natin dyan yung tala na si Felipe or si Philip
ay nakita po yung isang eunuko na Itopiano. At mababasa po niyan sa Acts chapter 8 verses 26 up to 39. Pero bahagi na lamang po papakita ko po sa inyo. Nagpatuloy daw po sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Yung eunuko ay papunta sa Jerusalem para sumamba. Nung pagkakataon na yon, ang ginagawa niya, binabasa niya ang kasulatan, at ang kasulatan na kanyang binabasa ay mula sa aklat ng Isaiah. Dinala ng Panginoon si Felipe dun sa lugar na yon, nakita ng eunuko na Lord, at ang sabi niya gano'n, tinanong ni Felipe, naintindihan mo ba niya yung binabasa mo? Sabing gano'n ng eunuko, hindi ko maintindihan malibang may magpaliwanag. Ipiniliwanag ni Felipe sa kanya ang ayon sa kasulatan. At dun sa kasulatan, naunawaan ng eunuko na si Kristo pala yung tagapagligtas na binabanggit sa aklat ng Isaiah. Kaya ang sabi po dito, nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig sapagkat nanampalataya yung eunuko. Ano sabi niya dito? Kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari. Kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot ang pinuno ng sagot, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Kaya dapat nyo tatandaan mga magulang at kapatid, ito na naman ang isang bagay na bahagi ng dapat nyo intindihin. Hindi pagbabautismo ang makapagliligtas. Ang binabautismohan ay yung nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil may mga aral na kumakalat yan, kailangan nyo anyang mabautismuhan para kayo maligtas. Hindi po. Ang unang dapat na mangyari, makakilala muna tayo kay Kristo bago tayo bautismuhan. Dahil ang bautismo gawa ng tao. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Ano sabi po ng pinuno? Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, mahimala. Si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon, dinala sa ibang lugar. He was placed by the Spirit of God in some other place. At tingnan nyo, at hindi na siya nakita pa nung pinuno. Pero tingnan nyo, sabi nung sumunod na mga salita, ang pinuno ay tuwang-tuwang, nagpatuloy sa paglalakbay. Finalo pa ba siya ni Felipe? Hindi na. Nagpatuloy siya sa pananampalataya. Kaya ang tunay na Kristiyano, nagpapatuloy. Ang unang marka ng isang tunay na mananampalataya, hindi titigil, magpapatuloy. Ngayon, tinatanong nyo, paano po, Pastor, pag nagbabackslide? Kung talagang sa Lord yan, ibabalik yan ng Panginoon. Dahil ang sa Lord sa Kanya, walang sino mang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos? Let's give the Lord the best clap of praise. Ngayon, tingnan po natin dito. What is a cause of a bad growth? Ano po yung ano pong itsura ng pangit na tubo? Unang-una po, agad-agad may resulta. Nakita po natin yung Mark chapter 4 verse 5, di ba? Ano sabi po dyan? May mga binhi namang nalaglag sa batuhan, bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing yon. Yung iba po, tinatanggap naman talaga yung salita ng Diyos, pero dahil sa hindi naugat ng malalim, ano nangyari? Namamatay din. Amen po ba? So ano pong uri ng klase ng una, yung meron pong mga immediate results. May mga tao, pag napakinggan yung salita ng Diyos, tuwang-tuwa talaga. Pero hindi ho ibig sabihin masaya, agad-agad, Kristiyano na. Di ho ba? Dahil kinakailangan po, makita po natin, tunay na naugat. Tingnan nyo nga ho yung katabi nyo, mukha bang ugat? Ay, hindi ho. Naugat na ho ba? So, kinakailangan ho, hindi lang ho tayo mukhang ugat. Dapat, nag-uugat tayo. At ang sabi po diyan, pag daw ho ganong klase, pag tumindi daw ho ang sikat ng araw, nalalanta at natutuyo ang mga binhing tumubo, palibasay, hindi ito masyadong nag-ugat. Yan. Ako po dati, nung bata-bata pa po akong pastor, pag nag-share ako ng Word of God, pagkatapos meron ako nakitang tumanggap, tuwa ako. Pero pagkatapos ng ilang linggo, pag nakita ko ulit, balik na sa inuman, tumutoma na ulit, at saka hindi na bago buhay, nakakalungkot, parang feeling ko na baliwala yung ginawa kong pangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang totoo po, hindi po kaya ng isahang pangangaral lamang
ang ikaliligtas ng isang tao. Dapat patuloy po tayong nagbabahagi. Pero hindi po natin trabaho ang sila'y gawing born again. Ang silang ma-born again, trabaho po yan ng Lord. Pero maging faithful po tayo sa pag-share ng word. Ikalawa po, sabi po dito, ano pang itsura ng bad growth? Ay, wala pong moisture. Tingnan nyo nga ako, naka-moisturizer ba yung katabi nyo? Smooth ba ang skin or dry na dry? Sige, yun, magandang test for dry skin. Kamutin. Pag nag-leave ng white, ano yan? Dry. Huwag nyo sa mukha kalmutin. Bakit there is lack of moisture? Sabi po sa Luke chapter 8 verse 6, mga binhing nalaglag sa batuhan na tumubo. Tumubo naman. Pero bakit hindi nagpatuloy? Ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan sa tubig. So anong ibig sabihin po niyan para sa mga Kristiyano? We begin to see if there is no thirst for the living God and there is no water. What water do we need? The water of the living God. The water of God's Word. That is what we need. Kapag wala po yan, mangyayari po yan, magre-resulta po yan ng pangit na tubo. Ano pa ho makikita po natin ang itsura ng pangit na tubo? There is no root in themselves. Hindi na ugat. Kayo naman mga kapatid, baka naman ho, may kumaway lang ho sa inyong kultong relihiyon. Si Jesus tao lang. Hindi siya tunay na Diyos, maniwala naman kayo kaagad. Minsan nga, nabiro ko yung mga magulang ko Nung buhay pa si Tatay Dodong at saka, of course, si Nanay, sabi ko, kayo naman, huwag kayo masyado nagpapapaniwala. Baka naman pag merong nagbenta dyan na lumulutang na planggana, bilhin nyo na rin. Kasi kung minsan, tayo, kung ano marinig, dahil sa hindi totoong naugat, napapaniwala. Di po ba? Kaya ingat po kayong mga kapatid. Meron po ngayon, yung kapag kayo nanood ngayon sa inyong mga social media, meron pong isang grupo ngayon ng mga Korean preachers na nag-o-offer po sila ng mga teachings, ng mga katuruan, at nagbibigay po ng iba-ibang kahulugan mula po sa aklat po ng pahayag at binibigyan ho nila ng kanilang sariling pagkaintindi. Marami pong mga Kristiyano nahahatak pa ho doon. Bakit po? Ano sabi po dito? Hindi nag-ugat. Ano po sabi sa aklat ng Matthew chapter 13? Tuloy po natin dito, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding araw. Palibhasay, mababaw ang ugat. Baka naman kayo, hindi ko lang kayo makakamusta. Si Pastor Suplado. Meron ako narinig na ganyan na comment, nakarating sa akin. Suplado daw ako, anya. Sorry na, suplado talaga. Pero hindi nyo dapat ika-tisod kung hindi kayo mapapansin. Hindi man kayo makawayan. Sabi nga ni Sister Rubinon, kawan naman, yung mga tao naglalabasan ng Sunday, kanta ka pa ng kanta sa harapan. Mano bumaba ka? Nahihiya nga ako hindi nga. Pero hindi ibig sabihin nun sa mga maliliit na bagay, pag kayo naugat, pag malalim ang pagkakaugat, tingnan niyo po yung mga punong malalaki kapag dumating ang pinakamalakas sa bagyo, nabubuwal ba yan? Hindi. Bakit? Naugat ng malalim. Kaya isang tunay na Kristiyano, lumalalim ang pagkakaugat. Amen po ba? Alugin man ang mga pagsubok sa buhay. Alugin man ang mga bagyo ng buhay. Ang totoong Kristiyano, hindi mabubunot sa pagkakaugat. At ang tunay na pinagkakaugatan natin dapat ay ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. When there is no root in themselves, in Matthew chapter 13 verse 6, it means that there is no depth of godly character. Ang tagal ng Kristiyano, parang hindi pa rin Kristiyano. Mangyari ngang hindi nag-uugat. At papansinin po ninyo, di ho ba? Sino ho dapat ang nagpapasensya? Di ba ho habang mas matanda, dapat kayo ang marunong magpasensya, yung bata ang pinagpapasensyahan. Kaya malalaman nyo kapag isang Kristiyano matured na, naugat na, marunong nang magpasensya. Minsan, tagal-tagal mo ng Kristiyano, ikaw pa rin ang pinagpapasensyahan. Bugi lang nangiti,
Baka matagal na kayong Kristiyano, kayo pa pinagpapasensyahan. Bakit nangyayari yan? Wala akong lalim ang pagkakaugat. And then lastly, they receive the word with gladness. Marami pong tinatanggap yung pangangaral ng salita ng Diyos. Pero pag nakita po ninyo, hindi naman totohanang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pasok dito, labas sa kabila. Ito yung sinasabi sa aklat ng Santiago na nanalamin sa salamin, nakitang may dumi ang muka, pero hindi nilinis. Maraming mga tao, pinakikinggan yung salita ng Diyos, pasok dito, labas dito, hindi ginawa yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano nangyari? Hindi totoong nababago. And there is no godly sorrow. Godly sorrow brings about repentance. And then we also believe they did believe only for a while. Naniwala lang, sandali. Which means they have experienced Hebrews chapter 10 verses 26 up to 39. Ano pong masasabi dun sa mga taong naniwala lamang sandali? Ito pong ating mababasa. Ano pong sabi dyan? Sabi po doon, the saved shall grow in faith, and in time they shall bear fruits for Christ, because Jesus said, you shall know them by their fruits. For Christ shall make them, the saved, truly fruitful. Bibigyan pala po tayo ng bunga ng Panginoon, yung lalo nang nagpapatuloy sa Panginoong Jesucristo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, sabi ni Jesus, makikilala sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Hindi nyo ho pwedeng mapanilangan ng Diyos. Sabi po dito, you will know them by their fruit. Kaya tingnan po ninyo, kapag hindi ho maganda ang tubo, nakita ho ninyo, hindi magpapatuloy. Pero dun sa huling bahagi, nakita nyo, yung nahulog sa matabang lupa ay lumago, nagbunga, tig-30, tig-60, tig-100. Sabi po dito ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 7 verses 15 up to 20, sabi niya ho dito, sa gawa makikilala ang mga tunay na Kristiyano. Mag-iingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag? O ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay, ano po? O yan, malinaw po, may kahatulan. Puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sa makatwid, mayroon pong inaasahang bunga sa mga tunay na mananampalataya. At ngayong umaga pong ito, may 5 bunga ho na dapat po kayo nagiging bunga. At doon na po tayo magtatapos. Ano po yung unang dapat nakikitang bunga doon sa mga tumubo ng maayos at ng malaki? Ang unang bunga po ay ang bunga po ng repentance. Bunga ng pagsisisi. At ang mga tunay na nananampalataya sa Panginoon, kakikitaan ang bunga ng pagsisisi. Ano sabi sa Matthew chapter 3 verse 8? Mababasa po natin dito. Buksan ko po ang aking Biblia mula po dito sa aklat po ng Mateo, 3 kabanata, talatang 8. Ito po ang ating mababasa. Matthew chapter 3 verse 8. Jesus says here, nang makita niyang lumapit din sa kanya ang maraming Pariseo, no? Ang nagsasalita pala po dito ay si Juan na taga-bautismo. Nang makita ni Juan taga-bautismo na lumalapit sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo upang magpabautismo, sinabi ni Juan Bautista sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo ay makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Ano sabi sa verse 8? Sabi po dito, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talagang nagsisisi na. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos. Sabi po dito sa English version, show the fruit of repentance. And what does it mean when you are repenting? It only means to say that if you are living in sin, you have to turn back
from doing sin. That is the fruit of repentance. Amen po ba? Hindi po pwedeng sinasabi nyo nakakilala kayo sa Panginoon, ngunit magpapatuloy kayo sa pagkakasala. So ang una pong dapat makita, yung pong bunga ng pagsisisi, at ang bunga po ng pagsisisi, makikita po natin na ito po ay tatalikuran ang kasalanan. Amen po ba? Sana hindi pa to sila Tatay Reynaldo. Kasi alam ko, alas 10 sila aalis dun sa lugar nila eh. Anyway, we begin to understand, sabi nga po natin, fruit of repentance. What does it mean to repent? Repent is a 180-degree from sin. Turning from sin. Ano yung 180 degrees? Hindi ko 360. Pag 360, kung saan kayo nagsimula, babalik kayo doon. Pag 180 degree, kalahati lang. Hindi na kayo babalik. Amen po ba? Tingnan nyo ko yung katabi nyo. Sabihin nyo, kumusta naman? May fruit of repentance ka ba? Alam nyo ho, what makes a sincere apology? Palapasin muna natin. Ay, live. Live yung singer nila. Wala naman magbabato ng coins, no? Okay. So nakita po natin the fruit of repentance. When we say that we ask the Lord for forgiveness and we have been forgiven, you no longer sin. Or you commit sin. What is genuine repentance? When you say sorry and you keep doing that thing again and again, it doesn't mean you're sincere. Dahil ang totoong paghingi ng kapatawaran, matapos mong maintindihan yung kasalanan mo, hindi mo na uulitin. Amen po ba? Are you with me? And those Christians who have fully repented, they know that they no longer need to live in sin. So that's number one, the fruit of repentance. Secondly, what are the other fruits that God expects from us as a proof of our salvation? The fruit of good works. Ano sabi sa Matthew chapter 5 verse 16? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sabihin niyo nga po, I am saved by grace through faith. And I am saved to do good works. Hindi ho kayo gagawa ng mabuti para kayo maligtas. Niligtas na kayo ng Panginoon upang kayo ay makagawa ng mabuti. Amen? Huwag niyo hong iisipin na porke ho gumagawa kayo ng mabutian niya, yan ho ang ikaliligtas ho ninyo. Yan ho ang paniniwala ng maraming kultong relihiyon. Gawin niyo anya ito, kayo maliligtas. Wala hong ibang kaligtasan kundi sa biyaya ng Diyos. Ngayon, dahil naranasan niyo ang kabutihan ng Panginoon, kaya kayo gagawa ng kabutihan hindi para maligtas, kundi kayo ay tunay ng ligtas. Amen po ba? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew? Kapag daw kayo po ay darating yung araw ng paghuhukom, nasasabihin po sa atin ng Panginoon, well done thou good and faithful servant. At sasabihin niyang ganon, nung ako'y hubad, ako'y dinamtan nyo. Nung ako'y may sakit at nakakulong, dinalaw nyo ko. Nung ako'y nauuhaw, pinainom nyo ko. Nung ako'y nagugutom, pinakain nyo ko. Tatanungin ng marami, Panginoon, kailan po kayo nagutom? Kailan po kayo naging hubad? Kailan po kayo namin dinalaw? Ano sabi ni Jesus? The least that you have done to your brethren, you have done it unto me. Yung ginawa po nating kabutihan sa iba, ginawa na po natin yun sa Panginoon. Hindi para tayo maligtas, kundi ang isang tunay na Kristiyano gumagawa ng mabuti. Amen po ba? Can we say amen? So nakikita po natin, this is very basic. Pero minsan nalilimutan po natin, lahat tayo parang handa nang pumunta sa langit. Pero nakakalimutan na ang langit ay naghihintay pa dahil hindi kayo kaagad kinukuha ng Panginoon para kayo magsilbing asin at ilaw sa mundong ito. Amen po ba? Ang dami mga Kristiyano, gustong-gusto ng, eto nga
Gustong-gusto na niyang pumunta sa langit. Pero pag tanungin mo, gusto mo nang mamatay, Panginoon, pahabain niyo pa buhay ko. Nakikipag-bargain pa sa Lord. Di ba may kwento ang Ninang Wilma, matanda na, pahabain niyo pa buhay ko. Bakit niyo gustong humaba ang buhay niyo kung hindi naman kayo kakasangkapanin ng Panginoon? Di po ba? Sayang lang po yung buhay po ninyo. At ito po sinasabi rin ng Biblia. Huwag niyong sabihin na mahaba ang buhay niyo dahil kayo pinagpala. Baka ho, binibigyan pa ho kayo ng pagkakataon ng Diyos na makapagsisi pa para kayo'y maligtas. Kaya ganun po kabuti ang Panginoon. Are you with me? Last 3, before we end this morning service. We begin to read in 1 Peter chapter 2, verses 11 up to 17. Ano sabi po ni Apostol Pedro? Yun daw pong mga alipin ng Diyos, mga minamahal. Nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan. Ito tayo lamang po ay dayuhan at mga pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Ano sabi po ni Apostol Pedro, mga kapatid? Basa, talikuran na ninyo ang inyong mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Ano sabi sa verse 12? Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo na masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Amen po ba? Baka mamaya sabi gano'n, Kristiyano kayo, pero ang pagkakilala sa inyo, salbahe kayo. Bagka minsan mananampalatayang naturingan pero kaaway ng madla. Pero sabi po dito, para yung paratangan nun tayo na masama, ang makikita ay mabubuting gawa. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan at mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Subalit huwag ninyong gawin dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip mamuhay kayong bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ng mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos, igalang ninyo ang emperador. Madali, mahirap. Hindi madaling maging Kristiyano. Pero yon ay patunay na tunay kang Kristiyano. Amen po ba? Can we give the Lord the best clap of praise? Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa po sa pinaka-paborito ko pong mga lingkod ng Panginoon, si John Wesley, the founder of the United Methodist Church. Muro, kilala ni Kuya Danny yan, bilang batang Metodista. Ano pong kanyang turo? Sabi po ni John Wesley ito, sabi niya, John Wesley said, do all the good you can, by all means you can, in all ways you can, in all the places you can, to all the people you can, as long as you ever can. Amen po ba? Tapos yung mga Kristiyano, meron pang sinusuot na bowler dito, WWJD. What would Jesus do? Palagi ko kung si Jesus ay nasa panahon po natin, wala hong ibang gagawin ng Panginoong Jesucristo kundi gawang mabuti. Dahil siya po, He is the embodiment of everything that is good. Thirdly, you need to have the fruit of thanksgiving. Tingnan nyo nga ho yung katabi nyo, reklamador ho ba? Alam niyo ang mga reklamador, galit ang Lord sa mga reklamador. Bakit hindi nakapasok sa lupang pangako yung mga batch na galing sa Egypt? Walang ginawa kundi magreklamo. Anong ginawa ng Lord? Inubos sila lahat sa loob ng 40 taon, yung lumabas, hindi nakatungtong sa lupang pangako, karereklamo. Ngayon, hindi naman masamang magreklamo para sa tama. Pero kapag lahat na lang nireklamo, nako, Panginoon ko, hindi iyan tunay na mananampalataya. Dahil ang tunay na Kristiyano, laging mapagpasalamat. Amen po ba? Maging sa gitna nga ng problema, ang isang Kristiyano ay nagagawa pang magpasalamat. Ano sabi sa Hebrews chapter 13, verse 15, let us continually offer to Him
the sacrifices of praise, which is the fruit of our lips, giving thanks to God. Amen? Bago po tayo tuloy magtapos, meron po ako nakwento po sa inyo dati, di ho ba? Meron pong isang Kristiyanong talagang mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Lahat na lang ipinagpapasalamat niya. Mapapagsubok, mapagpapala. Pagkatapos meron ho silang isang kapatid. Yun nga, namatay sa pamamagitan ng sunog, Kuya Boy. Nasunog yung kapatid. Natutong. Sabi ng mga kapatiran, wala nang may pagpapasalamat. Si brother ay tutong na tutong nasa loob ng kabaong, wala ka na makitang ipagpapasalamat yan. Dumating si brother na mapagpasalamat. Ang lahat ng mga kapatiran, pigil hininga. Ano kaya ang sasabihin na pagpapasalamat ni brother? Nung tumingin si brother sa kabaong, dun sa kapatid na tutong at sunog na sunog, Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Lord! Nagulat yung mga Kristiyano. Bakit? Nagpasalamat ka pa, ganyan na kalagayan yan. Tingnan mo yung ngipin ni brother, puting-puti. Ang puti! Thank you, Lord! Yung pala nakatay, nakalabas yung ngipin. Despite natutong sa pagkasunog, maputi pa rin yung ngipin. Pinagpasalamat pa rin. Ang tunay na mananampalataya, sa gitna ng lahat ng pagdaanan, we always give to the Lord our thanksgiving of praise. Amen? Sabi niyo, sacrifice of praise. Sabi niyo, sacrifice of thanksgiving. Ano ang sacrifice? Bagay na dapat ibigay kahit na mahirap. At ano daw ang sacrifice of praise? The fruit of our lips, giving thanks to the Lord. Kesa ho ang lumabas sa bibig nyo ay reklamo, magpasalamat po kayo sa Panginoon. At makikita po ninyo, malaki po ang naigagawang pagbabago. Bakit po? Dahil ang totoo niyan, sa mga taong binago ng Diyos, ang pagrereklamo ay hindi na po kalikasan natin. Binabago po tayo ng Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan ng Lord? Let's give the Lord the best clap of praise. We're down to our last two. The fourth is the fruit of the Spirit. At alam naman po natin ang bunga ng Espiritu mula po sa aklat po ng Galatia sa 5 kabanata, talatang 1 hanggang 22. Gayon gusto ko lamang din pong ipapansin po sa inyo, the fruit of the Spirit, makikita po natin dyan, ang sinabi po dyan, fruit, hindi ho fruits. Iba ho yung fruit sa fruits. Babasahin ko po sa inyo. Sabi po dito sa Galatia 5. At makikita po ninyo dito, sa pagkakasabi po dito sa Biblia, Galatians chapter 5, verse 22, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. At kapag ang isang Kristiyano ay punong-puno ng pag-ibig, ano pong kakikitaan sa kanya? Ang tunay na may pag-ibig ay may kagalakan. Amen? Sabi nyo, kagalakan. Kapayapaan. Katiyagaan. Matyaga ba kayo? Kabaitan. Kabutihan. Sabihin niyo, kabutihan. Katapatan. Tingin sa katabi, kahinahunan. Pagpipigil sa sarili. O nakita niyo, isang bunga lang pero ang daming manifestation. Anong isang bunga? Pag-ibig. Pero dahil sa pag-ibig, ano po nakita po natin dito? Nakakatuwa po, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Kaya hindi ko humawari kapag lagi kayong sambakol. Bakit lagi kayong galit? Nawalan ng pera, galit. Ang nakapagpasaya na lang ba sa inyo, pera? Hindi, wala akong pera, masaya ako. Bakit? Dahil hindi naman pera nakapagbibigay ng kasiyahan. Totoo po ba? At sabi po dito, nakita ho natin dito, itong mga bagay po nito, walang batas laban dito dahil ang bunga ng Espiritu ay pagmamahal. Kaya ang tunay na Kristiyano, loving. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, I love you with the love of the Lord. Oh. Bakit? Di ba? At kung ayaw nyong magmahal, ang totoong Kristiyano pa rin, ano sabi? How many times did Jesus tell us to forgive? 70 times 7. And what did Jesus tell us? To pray for your and love them. Kaya totoo, wala kang kawala. Because a true believer, the fruit of the Spirit is love. And last but not the least this morning, what is the last of the fruit? The mark of a true believer is that you live in
righteousness. Pwede ba nating palakpakan ng Lord? Yung pong malakas sa palakpak sa Diyos na buhay. Sabi po dito sa Philippians chapter 1, verse 11, basahin na po natin yung verse 9. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at sa pananagana ng inyong pag-ibig ay masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Pag tayo daw po ay may kaalaman at may pagkaunawa, ano po mangyari? Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Ano daw ang pinakamahalaga sa lahat? Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. At ano sabi sa verse 11? Basa, at sagana sa magagandang katangi ang loob sa inyo ni Hesukristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Ngayon sabihin niyo sa akin, wala nga bang marka ang tunay na Kristiyano? Hindi pwedeng wala. Kaya wag ho kayong palilinlang. Baka ho sa paniniwala niyo ho kayo po'y tunay na Kristiyano, ngunit hindi naman kakitaan sa inyo ang mga bungang ito, idalangin niyo sa Panginoon, kahabagan kayo ng Diyos. Amen po ba? At ang mga bagay po na to, ay hindi naman po sa pamamagitan ng sarili po niyong kakayahan. Ang lahat po ng ito'y mangyayari lamang sa biyaya at habag ng Panginoon. Kaya bilang pagtatapos po, pagbabasahin po natin ang ikalawang Pedro, unang kabanata, talatang 5 hanggang 11, ito po ang ating mababasa. Ano po ang tagubilin ni Apostol Pedro sa mga tunay na tinawag at pinili ng Diyos? Ano pong sabi dito? Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ano daw po? Ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Ngayon, nakita po natin dito ang mabiyayang habag ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan. Iyon ay galing sa Panginoon. Galing kay Jesus na siyang tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakalaan. Sabi po dito, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo, ano ba nangyari? Dahil dito, sikapin yung idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, kasi pwede palang magmalasakit nang hindi talaga nagmamahal. Kaya nakita po niyo dito, progression. Nakita po niyo yung turo ni Apostol Pedro, hindi pwedeng hindi niyo dadagdag itong mga bagay na ito, magpapatuloy at magpapatuloy kayo. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay, kung sabi po dito, ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo mga ito, mga kapatid, ano sabi ni Apostol Pedro, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo to, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Nakita po ninyo, hindi mapaglilinlangan, hindi po mapag-aalinlanganan ang tunay na Kristiyano. Kaya ho, nakakalungkot minsan na marami mga churches kung ano-ano pinagtututuro. Puro blessings, puro healing, puro tithes. Pero ang totoo, nakita po natin dito, ang nais pala ng Diyos, talagang mabago tayo. Kaya sa ating pong pagtatapos, tapos na po yung ating sermon sa umaga po ito. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Let's give the Lord the best clap of praise. Basic. Basic, di po ba? Very basic.
Pero kung minsan, nakalilimot tayo. At kung saan po tayo nakalilimot kung minsan, kung ano pa yung pinakamahalaga. Ngayon ho, sa ilang saglit po, bago ho tayo tuluyang magtapos sa diwa ng panalangin, you don't need a pastor to ask the Lord to help you, to bear the fruits that you've heard. Baka dun sa mga bunga na yon, meron pa kayong kulang, hilingin nyo sa Panginoon. Bigyan niya kayo ng bunga na yon. Hilingin nyo sa Panginoon na sa kanyang biyaya, makapagpatuloy kayo. Dahil hindi ho madali. Gaya ng sabi ko last Sunday, ang kalaban natin ay kalaban ng ating sarili. Pero nakita po natin dito, kay Jesus, walang imposible. Magagawa po natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa ilang saglit po ng katahimikan, kausapin po natin ang Panginoon. At hilingin po natin sa Kanya, Ama, kung meron pa pong mga bagay na dapat baguhin sa akin, patuloy ko po itong isinusuko sa iyo. At nawa po yung mga palatandaan, yung mga patunay ng isang tunay na Kristiyano ay makita, mahayag, at maging totoo sa buhay ko. Huwag niyo pong intindihin yung ibang Kristiyano, huwag niyo pong ikumpara yung sarili niyo sa iba. Ang inyo pong idalangin ay ang inyong mga sarili. Sapagkat hindi po yung iba na inyong kine-question ang haharap sa harapan ng Diyos para sa inyo. Kayo ang haharap sa Diyos para sa sarili niyo. Kaya bago ho ninyo husgahan yung iba, hilingin niyo po sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako na maging tunay na ligtas at makakilala sa iyo. Mabago mo at maranasan ang mga bunga ng kaligtasan.